Go ahead po, Nay. Opo, good morning po. Ang tanong ko po regarding po sa SSS, na ano po kaya yung magagawang solusyon? Kasi po, marami pong cases na ang mga bata ay nakasunod po sa apelyido ng ama. Ngunit hindi po sila kasal nung nanay. Kaya po may apelyido ng ama dahil may acknowledgement po. Ang nagiging problema po is kapag namatay na po yung tatay, ang hinahanap pong ID sa nanay ay yung surname po ng tatay. Hindi naman po siya ma-issue ng ID, lalo na po yung postal ID kasi ang kailangan po ay marriage contract. Ano po ba yung magagawang solusyon ng SSS regarding po doon? Paano po sila mai-issuehan ng ID na sa apelyido ng asawa, hindi naman po sila kasal? Ma'am Bet? Yes, ang bali tinatanong yung bata, yung anak, paano siya ma-issuehan. Di ba sa family code naman pwede siya gamitin, yung apelyido ng basta in-acknowledge. So pwede naman niya gamitin yung, kung siya SS number, tapos yung kanyang birth is yung pangalan, apelyido ng ama. So, pwede siya gumamit nun sa SSS, tapos kukunin lang naman yung birth niya para yung kanyang number is regular na o permanent, hindi na siya temporary. So, yung apelyido ng ama, pwede yun sa SSS. Unless siguro paayos niya yung sa birth niya, na ibahin naman sa local civil registrar na yan, na pababalik niya doon sa apelyido ng ina. Ma'am Bet, tanong ko, kunwari ginawa niya po yun na nasa pangalan na talaga ng tatay, yung bata, no, yung surname. Pero sinasabi po sa kanya ng SSS, ganun daw. Kanino siya pwedeng pumunta para iapela yung unang sinabi sa kanya ng SSS? Kasi baka yung frontliner ninyo doon sa SSS ay hindi nakakaalam nung ganun na sinabi ninyo, no, na nakasaad sa batas. Kanino siya pwedeng pumunta? Kailangan niya bang kausapin yung supervisor o kailangan niya bang dumulog na kagad dito sa central ng SSS? Pwede siya sa supervisor. Kasi kung ano yung nasa birth, yun naman yung ating sinusunod So, kung ano yung birth niya, pero dapat hindi siya late registered, NSO authenticated, yun yung kanyang gagamitin pagkuha ng SS number. So, kung kukuha siya ng number, yun nga, kailangan natin ng yung birth, yun ang babasihan nila. Tapos, ang ano natin nito, pag nagpakuha na siya, kailangan ng 2 valid IDs. Siguro sa postal, pwede naman niya gamitin yung apelyido ng tatay. Yeah. Basta papakita lang naman identification no? Nanay Bet. Tapos NBI clearance, kaya police clearance. Sige. Nanay Ludi, malinaw po? Ay, ano po kasi nito, yung bali ang hinahanap po ng surname ng tatay, yung nanay po na magiging guardian po ng mga bata. Ang hinahanap po sa kanila, the same surname na gamit po ng bata. Ngayon po sa postal po, hindi po sila makakapag-issue ng postal ID unless na mai-present po yung marriage contract original para po magamit ng nanay yung apelyido po ng tatay. Kaya isa po Nanay Ludi, tama po yun, no? Hindi nyo po basta-basta pwedeng gamitin yung apelyido nung tatay, nung nanay. Hindi pwedeng gamitin nung nanay apelyido ng tatay hanggat hindi po sila kasal. So, hindi po talaga posible yun. Ang sinasabi po namin ni Ma'am Beth, pwede pong gamitin ng mga anak yung apelyido ng tatay. So, yung mga anak po yung kukuhanan nyo ng postal ID or kahit na anong ID po, basta ipakita nyo lamang po yung birth certificate na kung saan nakapirma po yung tatay para po magamit nila at magkaroon ng identification ID card yung mga anak. Ngayon po dun sa nanay, hindi po siya pwedeng pilitin ng mga SSS frontliners na hanapan siya ng marriage contract kung wala naman talaga. So ang sinasabi po namin, Nanay Ludi, kapag hindi po maniwala sa inyo at pinipilit pa rin kayo na hindi kailangan yung kumuha ng ID na kung saan ang nanay ginagamit yung pangalan nung tatay, wag niyo na po silang kausapin at pumunta na po kayo doon sa supervisor at explain po ninyo yung predicament at saka yung batas po, na ganun po yung batas. No, na hindi po kinakailangan yung nanay ikaapelido niya yung tatay dahil kung hindi naman sila kasal, wala namang punto na pilitin kayo na magkaroon ng apelido, na gamitin yung apelido ng tatay.
Okay, Nanay Ludi? Opo, maraming salamat po. Ay, Nanay Ludi. Taga ng Kaka po, di po ba? Malapit Opo, kayo sa San Mateo River. Tumaas po ba ang ano dyan, level ng tubig? Normal po yung water level ng Okay, San Mateo at thank ng you. Marikina. Okay, salamat po. Wala pong pagbaha at ngayon po, tumila na po yung ulan. Okay, mabuti naman po. Salamat. Opo. Next, taka lang. Sige, mamaya na po. Pagkatapos po ni Ma'am Beth, may nag-text lang kasi kung Attorney Reg kasi tungkol dito ito saan. Pakisagot na lang po mamaya, Doc. Ano daw po ang best na remedy sa aking, dahil masakit daw po ang kanyang muscle. Hindi ko alam kung sino po ito nag-text sa braso, sa balikat. Yan, mamaya na lang po yan. Sige. Pakisagot na po, Doc. Pakawalan muna natin ang Nanay Beth Suralvo natin ng SSS. Nanay Beth, ano po ba yung mga ma-expect namin sa Social Security System this coming months and days? Okay. Siguro inaano nila yung ating calamity. Baka ang ano natin dyan ulit, Attorney Regis, the calamity relief package. Siguro ngayon pag-usapan na yan. Kailangan kasi hindi na tayo nagka-calamity loan, which is yung inaabangan nila. So, since 1995, hindi na tayo nagka-calamity loan na ginagawa ng SS, Salary Loan Renewal Program. Okay. Kasi alam naman natin, wala sa batas ang paglalagay ng calamity fund dun sa ating law. Hindi siya ginawa. So, ang ano nito, calamity relief package, yun yung early renewal ng salary loan. Tapos yung ating, nilowest yung reduction ng interest rate sa housing. At saka yung advanced 3 months pension para sa mga pensionado. Yun lang ating laging nahanda sa time ng calamity, lalo na yung mga dineclare ng NDRRMC. Ma'am Beth, kailangan pa ba nilang patunayan na sila ay isa sa mga probinsya na na-declare na under state of calamity or hindi naman po? Hindi naman. Makikita naman yan sa application dun sa kanilang loan form. So kunwari ako mag-apply ako nung ganong klase, nung early renewal ng loan, pwede po ako yun? Pwede. Basta makikita sa address na declare siya ng, bagay may mga listahan naman ng SSS. Kung ano O yung- binaha ako sa Pasig, kunwari. Pwede makikita naman nila yan. Sige. Ma'am Beth, kailan ka namin makikita dito? Sa Tuesday. Okay. Sige. Bakit? Nabaha ka? Maraming salamat, Miss Beth Suralvo, ang ating kinatawan po ng Social Security System. At balikan po natin si Jun Soriao para sa mga iba pang magkukonsulta.